Ang DepEd po ngayon mukhang maraming issue ang kailangan nilang pakatutukan, no? But they seem lost kung ano ang dapat nilang i-prioritize. As an educator, Sir Benjo, where should we start? Dalawang issue, Ma'am Rica. But of course, dapat strategic at holistic po yung approach na gagawin ng Department of Education dito. Pero kami po sa teachers organizations, in particular in the Teachers Dignity Coalition, ang aming nakikita na lasting solution po dito ay dalawa. Una, improve the quality of life ng ating mga public school teachers. Welfare, rights, benefits. So to make the teaching profession more attractive or attractive kasi it's not attractive at all. Well, of course, if we talk about the economic benefits o socio-economic benefits na karugtong nitong pagiging teacher, and that is actually a violation of our constitutional mandate or provision na sinasabi dapat ang teaching would be attractive, at yun yung reason, Ma'am Rica, kung bakit ang ating saligang batas ay nag-utos na pinakamataas ang budget sa education. Sabi ng saligang batas natin, dapat yung education system o yung teaching profession would get its rightful share of the best available talents. So, and that's the reason. And then the basis for that is, of course, yung that's the basis of the provision to allocate the highest budgetary share o budget share sa pambansang budget natin. Yun yung una. And we could talk about it, pero masyadong mahaba at medyo matalimuot. Basta yung teacher po natin, wag nating pabayaan. Unahin natin yung rights and welfare of our teachers para naman sila ay motivated na magturo. Pangalawa po, yung situation po ng ating mga classroom. Lalong-lalo na we give emphasis on our key stage 1 na tinatawag ng DepEd po. Ito yung primary, yung kinder to grade 3. Habang meron po tayong napapatapos ng grade 3 na hindi natututong magbasa, tapos iniaangat natin yung sila sa grade 4 and so on, wag tayong umasa na magbabago po itong system natin. Dapat yung decongestion, yung pag-deploy ng most dedicated teachers na incentivize ng mga teachers, dapat nandun po yan sa kinder hanggang doon sa grade 3. At hindi ko sinasabing beyond that, okay na. Pero ito kasi yung foundation, foundational stage na kailangan po talagang masagot ng ating gobyerno. And the rest po will follow. Dalawa lang yan, Ma'am Rica, pero napakalaki ng impact niyan at dapat po katupagin ito ng gobyerno. Hindi kung ano-ano yung sinasabi. Alam nyo, anuhin ko lang, medyo masakit din kasi sa amin na ang unang solusyon ng ating Pangulo ay to improve the quality of teachers. Parang they put the blame on us dito sa public school teachers o sa teacher. Ang teacher ay isa lamang factor. Of course, pinakamahalagang factor. Pero kung hindi po natin nagawa yung obligasyon ng ating gobyerno sa ating mga teachers, wag naman nating sisihin. Kasi napakalaki po ng pangangailangan ng mga guro na hindi na at ng buong sistema ng edukasyon na hindi na ibibigay ng gobyerno. Pero ang solusyon ay improve yung quality of teaching. At parang hindi naman yata yun match doon sa malaking problema. But let's also look at the educator side, Sir Benjo, since na-mention nyo na rin naman po na kailangan pakatutukan ng mga teachers natin. We are seeing low passing rate sa teachers licensure exams natin. Yes. Did the government implement a change in program upskilling for teachers? Kailangan po talaga, kasi pero Ma'am Rica, gusto kong tignan lang diyan sa context ng hindi pumapasa, ibig sabihin po questionable yung marami nating teacher training institutions. Bakit napakababa ng ating passing rate sa licensure examination? And that answers then another question. Paano yung mga pumapasa? Ibig sabihin yung mga pumasa po, madam, ito po ay mga pumasa sa government standard. And therefore, competent enough. These teachers are competent enough. Those who are teaching in public schools, ngayon po, currently teaching in public schools, they're competent enough. Kasi nakapasa sila sa standard ng gobyerno. Pumasa sila sa licensure examination for teachers. Yung mga hindi nakakapasa, ma'am, hindi naman siya makakapasok sa teaching profession. But of course, tama din naman yung correlation po niya. Nag-aral ng pagiging teacher pero hindi nakakapasa. Anong ibig sabihin nito? Ang nag-enroll o ang kumukuha ng pagiging teacher ng education courses ay hindi yung ating mga yung mga top students, hindi yung sinasabi ng saligang batas natin na among
among the best available talents. Hindi pala yung mga bata kasi hindi niya nagiging first option. Hindi niya nagiging first choice yung pagiging teacher. No, second option lang. O minsan pwersa lang. O minsan dahil mahirap lang siya. No? Kasi pag mahirap ka, hindi masyadong mangangailangan ng maraming mga facilities, books, no, yung pag-aaral ng education, ano? At yung education courses po ay naibibigay ng libre sa mga local colleges and universities, no, na nagkalat po, no, at meron pang mga teacher training institution sa iba't ibang mga lokalidad, no, na nag-offer nito. So yung access ay madali, no. Kaya sa amin po, hindi kami naniniwala, no, na yung mga pumapasok ng pagtuturo ay hindi magagaling. Magagaling po lahat yan kasi umasa sila sa licensure examination for teachers. At kailangan i-check ng CHED, no, at ng Department of Education, ano, kung bakit may mga non-performing schools, no, na nag-o-offer ng teacher training institution. At dalawang bagay, either ipasara yung mga yan, i-review yung kanilang curriculum, or bigyan ng tulong, no, ng ating gobyerno po. What about access to education material? Alam naman po natin na pulo-pulo ang ating bansa, no? At nakakayanan ba na mapanatili ng DepEd na maibigay ang mga pangangailangan ng mga estudyante natin, especially on far-fetched areas? Yun pong, kung yan lang naman po yung issue lang yan ng delivery, no? Issue ng delivery, medyo madali naman pong magawa, no? Pero syempre, may mga ilang practical po kasi yan, no? And may mga ilang practical solutions din, no? Like yung pong production, ano? Yung pong pwede namang i-produce, no? Kung print ready yung material, no, na ginawa sa NCR, pwede namang ipadala yan, no? Digitally, no? Doon sa Bicol or doon sa Zamboanga, no? Si Mayor Ben, may mga tatawagan ganun po. So practical. Yes, ma'am. All right, sir. Let's look at the different issues that DepEd is handling now. No, they're reviewing K-12 because nakita nga po na yung mga employers actually still want to hire college graduates. Pinag-uusapan din if the school year will be reverted back to June. Also, we're also looking at what are supposed to be included in the curriculum. So there's so many issues. Are we seeing DepEd on top of the situation ng mga ito? Well, education is a very complicated matter. Ano po, no? At nakita na din po natin yan. At siguro na-realize din yan ng ating Vice President Sara Duterte ngayon, ano? Na hindi lang pala ito education, pati climate kasama po dito, no? Pati yung economics kasama po dito, no? At ang hirap po talaga, no? At hindi, obviously nahihirapan yung DepEd, no? To catch up, no? Then, ano? So mukhang kailangan din ng DepEd yung catch-up Fridays. Ano po? Ibig sabihin, mukhang kailangan po talaga yung approach ay hindi naman lang DepEd. Ano po? Ano? Yung education na matter is actually obligasyon po ito ng lahat, no? Dapat merong whole of government approach, no? And in fact, whole of society approach, no? Kailangan po nating maging strategic, no? Wika nga po, no? Para sa pag-resolve, no? Pag-analyze, no? Ng problema, no? Pag-review nung situation, and then of course, no? Pag-propose ng ating mga solution.